Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 5, Quarter 3, Week 4. Tekstong naratibo, dulang pambata, mga sangkap ng dula. Tukuyin kung ang pangungusap ay mayroong personifikasyon o wala. Pumunta sa kanang bahagi ng linya kung mayroon itong personifikasyon at pumunta sa kaliwa kapag wala. Ang bata ay tinangay ng malakas na alon. Wala. Nagtago ang araw sa likod ng mga ulap. Mayroon. Ang hangin ay umuungol sa galit. Mayroon. Gumagalaw ang mga dahon dahil sa ihip ng hangin. Wala. Niyakap ng dilim ang buong paligid. Mayroon. Tukuyin kung ang focus ng pandiwa ay benepaktibo o hindi. Pumunta sa kanang bahagi kung ito ay benepaktibo. Pumunta naman sa kaliwang bahagi kung ito ay hindi benepaktibo. Si Kitty ay binilhan ko ng tuna. Benepaktibo. Ang ulam ay niluto ko para kay inay. Hindi. Ako ay pinadalhan ng tita ko ng mga damit. Benepaktibo. Si nanay ay nagbigay ng pera sa akin. Hindi. Kami ay ipinasyal ni Lola sa Palawan. Benepaktibo. Ayusin ang mga ginulong titik sa ikalawang hanay upang mabuo ang tamang salita na sasagot sa pangungusap. Sagutin ang tanong na gabay. Pagkatapos, sabihin kung ano ang kahulugan ng nabuong salita. Ano ang tawag sa panahong ito? Matyagang naghihintay sina Tonton sa pagsapit ng alas 12 ng hating gabi at ang tahanan at kalsada ay punong-puno na ng mga palamuti at kaligayahan. Patlang ng bagong taon at malapit ng marinig ang mga paputok. Tama, ito ay bisperas. Ano ang paglalarawan mo sa tunog na narinig? Sa gabi ay napakalakas ng tugtog ng videoke ng aming kapitbahay. Patlang ang tugtog ng videoke hanggang sa mga bahay ng kabilang kalsada. Mahusay, ito ay umalingaw-ngaw. Ano ang gustong gawin ng pamahalaan sa kalakaran ng ilegal na droga? Gustong patlang ng pamahalaan ang kalakaran ng ilegal na droga, kaya nakaalerto ang mga pulis upang huliin ang sinumang kaanib sa bentahan ng ilegal na droga. Puksain. Ano ang tawag sa tunog na nalilikha ng baboy ramo? Nakagat ng baboy ramo ang patibong. Nagpakawala ito ng malakas na patlang. Ungol. Ano ang ginawa ng mga sundalo noong natuklasan nila ang kuta ng mga terorista? Ang mga sundalo ay handa na sa pagkikidigma laban sa mga terorista. Patlang sila sa kuta ng mga terorista pagsakpit ng takip-silim. Sumalakay. Kaugnay na paksa bilang isa, pagbabasa at panonood ng dulang pambata. Halina't magbasa. Ang kwento ni Nian isinulat ni Lilibet C. Agno. Mga tauhan, Nian, matandang pulubi, matandang babae, anak, tatay, nanay.
Tagpuan, isang liblib na pook sa China, besperas ng bagong taon o bagong taon. Tagapagsalaysay. Sa loob ng daan-daang taon, ang bisperas ng bagong taon, ang mga Chino ay naging katakot-takot. Anak, nagagalak. Tatay, di ba magbabagong taon na? Shh! Magtago ka na at tumahimik, anak. Papatayin na natin ang mga ilaw. Darating na naman ang halimaw. Ang mga makakapal na kumot ay ipantatakip sa mga butas ng dingding. Halimaw? Siniyan po? Oo, anak. Bisperas ng bagong taon, kung bumababa siya mula sa bundok at sumasalakay dito sa mga nayon upang magpakabusog. Natatakot ako, Nay. Yayakap sa ina. Kaya nga naghahanda tayo, anak, dahil kinakain niya ang mga tao at hayop na pwede niyang lapitan. 1 taon daw siyang natutulog, kaya gutom na pagkagising niya. Napakabangis ng halimaw na yan. Sa halip, nagsasaya ay natatakot ang mga tao pagsapit ng bagong taon dahil sa pinsalang dala ni Nian. Bumabaha ng luha sa mga nayon pagkatapos niyang sumalakay. Nabibiyak ang dibdib ng mga tao sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay at mga ari-arian. Palaging umaasa ng pagbabago ang mga tao, subalit namumuti ang buhok nila sa kahihintay ng kapayapaan at saya tuwing dumarating ang bagong taon. Ayon sa alamat, paglubog ng araw, si Nian ay nagsisimula ng manghuli ng kanyang makakain. Ang ilang mga taga-nayon ay lumilisan sa kanilang mga tahanan upang takasan ang halimaw. Ang mga naiiwan sa kanilang mga nayon ay nagsasara ng kanilang mga pintuan, nagpapatay ng kanilang mga lampara at nananatiling tahimik hanggang sa kaya nila. Kahit bahagyang liwanag o ang pinakamahinang ingay ay sapat na upang kunin ang atensyon ng halimaw. Umuusok man ang ilong ng mga tao kay Nian ay wala naman silang magawa upang siya ay labanan. Bisperas na ng bagong taon, may isang matandang pulubing dumating sa nayon. Kumatok siya sa mga bahay-bahay upang manghingi ng pagkain at makituloy. Subalit, hindi siya maasikaso dahil ang bawat isa ay nag-aalala sa pagsalakay ni Nian. Mula sa malayo, isang matandang babae ang nakatanaw sa pulubi mula sa kanyang bintana. Ang pulubi ay papalapit ng papalapit sa kanyang bahay. Kakatok, maawa po kayo sa akin. Dudungaw sa bintana. Pasensya na po. Isasara ang bintana. Kakatok, Ginang, magandang gabi. Maaari mo ba akong tulungan? Ang kailangan ko lang ay konting pagkain at matutuluyan sa gabing ito. Hindi kita matutulungan, magtatakip silim na at malapit nang dumating ang halimaw. Naawa man ang matandang babae sa pulubi, nag-aalangan siyang tulungan ito. Natatakot din siya para sa kanyang sariling kaligtasan. Kakatok, magandang gabi po. Maaari po bang humingi ng konting pagkain at makituloy sa gabing ito? Sa ibang araw ka na lang pumunta. Isasara ang pinto. Parang awa niyo na po. Nagugutom po ako at kinikinaw sa lamig. Maaantig ang damdamin sa pagsusumamo ng pulubi. Sige, maaari kang tumuloy sa gabing ito, subalit ipangako mong magiging tahimik ka dahil kung hindi, papasukin tayo ni Nian. Bubuksan ang pinto at papapasukin ang pulubi.
Abot langit ang pasasalamat sa matandang babae. Salamat sa iyong kabaitan. Bilang kapalit, tuturuan kita kung paano puksain ang halimaw. Imposibleng mapuksa si Nian. Paano mo lalabanan ang isang halimaw? Mayroon ba kayong mga pulang papel, pulang parol, tambol at mga paputok? Oo, mayroon. Bakit? Ang pulang kulay ay kinatatakutan ng mabangis na halimaw, pati na rin ang mga malalakas na tunog, gaya ng tunog ng tambol at nakabibinging mga paputok. Totoo? Sige, ihanda na natin ang mga ito habang wala pa ang halimaw. Kukunin ang mga gamit. Sumapit ang gabi, isang malalim, mabangis at nakabibinging ungol ang umalingaw-ngaw sa nayon. Dumating na si Nian, ang hayop na kinatatakutan ng bawat nilalang. Madilim ang buong nayon, maliban sa isang bahay sa malayo. Uungol ng malakas, makikita ang kumikinang na liwanag sa bahay ng matandang babae at biglang tutungo roon. Tatayo sa harap ng bahay at maghahandang sumalakay. Makikita ang mga pulang parol at mga papel na nakadikit sa labas ng bahay. Mabibigla at aatras dahil sa takot. Ah! Biglang lalabas sa pintuan at magpapatunog ng tambol na napakalakas upang ipantakot kay Nian. Boom, 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 tog, tog, tog. Halatang takot na takot, tatakpan ng kanyang mga tainga. Sa sandaling iyon, sumabog ang mga paputok sa buong paligid. Boom, 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 whoosh, bang, boom, tog. Aangal sa sakit. Ah! Nagmamadaling aalis patungo sa pinakamalayong lugar na pwede niyang marating. Boom, 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 whoosh, bang, boom, tog. Kinaumagahan, sumikat ang araw sa mga burol at ang mga taga-nayon ay lumabas mula sa kanilang mga bahay. Nag-alala, gaano na naman kaya kalaki ang pinsalang ginawa ni Nian? Titingin sa buong paligid, magtataka. Ha? Parang wala namang napinsala. Hindi kaya sumalakay si Nian? Ang pulubing hindi nyo tinulungan kagabi ang nagturo sa akin kung paano takutin ang halimaw. Ha? Si Nian? Natakot? Paano nangyari yon? Ang kulay pula, nakasisilaw na liwanag at mang-ingay ay ipinantakot namin sa kanya. Ganun ba? Maraming salamat. Mula ngayon, magiging masaya na ang ating bagong taon. Halos tatalon sa saya. Hindi nagtagal, kumalat ang balita kung paano takutin ang halimaw. Iyan ang kwento kung bakit ang bisperas ng bagong taon ng mga Chino ay hindi na naging tahimik pa. Nagsimulang nagdiwang ng bagong taon ng mga Chino gamit ang mga pulang parol at mga palamuti, mga paputok at malalakas at masasayang tunog ng mga tambol. Ang lahat ng ito ay ipinanlaban sa isang mabangis na halimaw na si Nian, na sa mahabang panahon ay nagdala ng pinsala sa tuwing bagong taon ng mga Chino. Sagutin ninyo ang mga tanong tungkol sa dulang pambata. Gagamit tayo ng paraang ugnayang tanong-sagot. Sundin ang mga tanong mula sa madali hanggang sa mas mahirap. Sagutin ng malinaw at buong pangungusap. Nasa teksto mismo. Sino si Nian? Bakit siya kinatatakutan ng mga tao? Kailan sumalakay si Nian? Ano ang ginagawa ng mga tao upang hindi sila mapinsala ni Nian? Nagpatuloy ba ang nangyayaring pagpipinsala ni Nian tuwing bagong taon? Bakit? Isipin at hanapin. Ano kaya ang palaging hiling ng mga tao sa tuwing bagong taon? Ano kaya ang totoong katauhan ng matandang lalaki?
Bakit kaya hanggang ngayon ay gumagawa pa rin ng mga pulang palamuti at malakas na ingay nila ang bagong taon? Ikaw at ang author. Kung ikaw ang author, paano mo babaguhin ang dula? Kung ikaw ang author, ano-anong linya ng mga tauhan ang babaguhin o idadagdag mo? Sa aking sarili, anong aral ang mapupulot mo sa dula? Bakit mahalagang maging matulungin tayo sa ating kapwa? Pause it wall. Panoorin ang mga eksena sa dula. Piliin ang eksena ang gusto mong bigyan ng reaksyon o opinyon. Isulat ang iyong sagot sa isang pirasong papel at idikit ito sa pause it wall. Pagkatapos, pipili tayo ng ilan upang basahin sa klase. Mga eksena, pagtulong o hindi pagtulong sa matanda. Pagsukli sa kabutihan ng matandang babae. Pagiging makatotohanan ng halimaw. Liham para sa kaibigan. Narito sina Zunzun at Chinchin, mga batang Chinese na lumaki na rin sa Pilipinas dahil sa pagnenegosyo ng mga magulang nila dito sa ating bansa. Sumulat ng liham para kay Zunzun o kay Chinchin tungkol sa iniisip mo o karanasan mo tuwing Chinese New Year. Kaugnay na paksa bilang dalawa, tayutay na pagmamalabis. Mula sa dula ay halawin ang mga tayutay na pagmamalabis na ginamit sa dula at suriin ang mga ito. Bumabaha ng luha sa mga nayon pagkatapos sumalakay si Nian. Bumabaha ng luha. Nabibiyak ang dibdib ng mga tao sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay at mga ari-arian. Nabibiyak ang dibdib. Palaging umaasa ng pagbabago ang mga tao, subalit namumuti ang buhok nila sa kahihintay ng kapayapaan at saya tuwing dumarating ang bagong taon. Namumuti ang buhok. Umuusok man ang ilong ng mga tao kay Nian ay wala naman silang magawa upang siya ay labanan. Umuusok man ang ilong. Abot langit ang pasasalamat niya sa matandang babae. Abot langit ang pasasalamat. Anong parirala sa bawat pangungusap ang tila hindi ka panipaniwala o sobra-sobra kung ituring? Paano inilarawan ang mga pariralang ito? Paano ito nakakaapekto sa emosyon ng pahayag? Anong ibig sabihin ng bumabaha ng luha, nabibiyak ang dibdib, namumuti ang buhok, umuusok man ang ilong, abot langit ang pasasalamat? Ano ang masasabi nyo sa mga pariralang nagpapakita ng kalabisan na imposibleng mangyari sa kalagayan ng tao, bagay o pangyayari? Ano ang tawag natin sa mga ito? Anong uri ng tayutay ang mga ito? Basahin at suriin ang bawat pangungusap. Sa langguhitan ang ginamit na pagmamalabis. Pagkatapos, ibigay ang kahulugan ng pahayag sa tulong ng mga larawan. Tuwing bagong taon, sumasabog ang bahaghari dahil sa mga paputok. Sumasabog ang bahaghari. Ibig sabihin lang nito na sobrang makukulay at maliwanag ang mga paputok, kaya parang bahaghari ang mga kulay sa langit. Marami ang naniniwala na kapag marami kang handa sa bagong taon, ang pagkain ng pamilya ay hindi mauubos kahit sa 1,000 taon. Ibig sabihin lamang ito na napakarami ang handang pagkain kaya matagal bago maubos. Walang hanggan ang kasiyahan ng mga Tsino tuwing bagong taon nila. Walang hanggan ang kasiyahan. Ibig sabihin lamang nito na sobrang masaya ang mga Tsino tuwing bagong taon. Nagiging kaharian ng mga leon at dragon ang mga kalsada sa China tuwing Chinese New Year.
Nagiging kaharian ng mga leon at dragon. Ibig sabihin lamang nito na maraming lion dance at dragon dance sa mga lansangan, kaya para itong isang lugar na puno ng leon at dragon. Dahil maraming handa, hindi matalon ng kabayo ang pinggan ni Noel. Hindi matalon ng kabayo ang pinggan. Ibig sabihin lang nito na sobrang dami at siksik ng handa sa mesa, kaya halos wala ng espasyo. Piliin sa kahon ng mga salita o pariralang bubuo sa pangungusap. Ang mabubuong pangungusap ay magpapakita ng pagmamalabis. Ang mga pagpipilian ay abot tainga, kisap mata, huminto, nagunaw, ang mundo, nakabubulag, kamatis. Mga ilaw sa konsyerto ng bagong taon ay patlang. Nakabubulag. Ang oras ay patlang sa haba ng selebrasyon ng bagong taon. Huminto. Noong bagong taon, patlang ni Ana dahil hindi siya pinayagang mamasyal na kasama ang mga kaibigan niya. Nagunaw ang mundo. Sa isang patlang ay naubos niya ang isang buong litsong manok. Kisap mata. Naging patlang ang mga pisngi ni Joanna nang muntik na siyang nasabugan ng paputok. Kamatis. Buuin ng tayutay na pagmamalabis upang makompleto ang diwa ng pangungusap. Umisip ng isang salita, angkop na gamitin. Isang malungkot na bagong taon. Ni Lily Betsy Agno. Sobrang saya ni Noel. Abot sapat lang ang kanyang ngiti. Darating kasi ang kanyang tatay na sundalo. Tainga. Sinabi ng tatay niya na ipagdiriwang niya ang bagong taon na kasama ang kanyang pamilya. Sinabi pa niya na pasasabugin nila ni Noel ang patlang na mga paputok sa buong mundo. Lahat. Tiyak patlang ang lahat sa lakas ng mga paputok, kaya abot sapat lang ang galak ni Noel. Mabibingi, langit. Subalit, hindi nakarating ang tatay ni Noel sa selebrasyon ng bagong taon. Patlang ang mga mata ni Noel sa kahihintay sa kanya, pero walang dumating na tatay niya. Namuti. Lumampas na ang 12:00 ng gabi ay wala pa siya. Patlang ang mundo ni Noel. Sa sobrang lungkod, isang patlang ang iniluhan niya. Gumuho, timba. Nakaramdam siya ng galit sa kanyang tatay dahil hindi niya tinupad ang kanyang pangako. Patlang ang kanyang dugo para sa kanyang tatay. Kumulo. Kinaumagahan, patlang sa nayon ang balitang nadamay ang tatay ni Noel sa isang labanan. Patlang ng bala sa lugar kung saan nangyari ang engkwentro. Patlang ng dugo roon. Umalingaw-ngaw, umulan, bumaha. Nang mabalitaan ng pamilya ni Noel ang nangyari, patlang ang mundo sa kanila. Ang kanilang puso ay patlang sa pagkawala ng ama ng pamilya. Gumuho, umulan. Sobrang iyak nila. Narinig ng buong patlang ang kanilang pag-iyak. Subalit patlang man ng luha nila ay wala na silang magagawa. Sinikap nilang magpakatatag para sa isa't isa. Mundo, bumaha. Yun na ang pinakamalungkot na bagong taon ng pamilya ni Noel. Kaugnay na pagsabi lang 3, focus ng pandiwa, gamit o instrumental. Ang mga makakapal na kumot ay ipantatakip sa mga butas ng dingding. Ang malakas na tunog ng tambol ay ipinantakot kay Nian. Ang kulay pula, nakakasilaw na liwanag at mga ingay ay ipinantakot namin sa kanya.
Ang lahat ng ito ay ipinanlaban sa isang mabangis na halimaw na si Nian. Anong bagay ang ginamit sa bawat pangungusap? Ano ang simuno ng bawat pangungusap? Ano ang pagkakatulad ng mga ito, pangungusap? Ano ang salitang kilos na ginamit sa mga pangungusap? Ano ang relasyon ng simuno sa pandiwa ng bawat pangungusap? Ang mga makakapal na kumot ay ipatatakip sa mga butas ng dingding. Ang malakas na tunog ng tambol ay ipinantakot kay Nian. Ang kulay pula, nakakasilaw na liwanag at mga ingay ay ipinantakot namin sa kanya. Ang kulay pula, tambol at mga paputok ay ipinanlaban sa isang mabangis na halimaw na si Nian. Ano ang mga panlaping na gamit sa mga salitang kilos? Ano ang focus ng pandiwa sa mga pangungusap? 1, 2, 3 cards up. Ang klase ay papangkatin sa 4. Ipagamit sa pangungusap bilang focus ng pandiwa ang mga naibigay na salita. Magsama-sama kayo sa 4 na grupo. Gamitin sa pangungusap ang mga ibinigay na salita bilang focus ng pandiwa. Itaas ang inyong card kapag tapos na. Tambol. Paputok. Tikoy. Ampaw. Parol. Buuin ang pangungusap sa pamamagitan ng paglalapi sa salitang ugat upang ang magiging focus nito ay instrumental. Ang kutsilyo ay hiwa mo sa mangga, Maria. Ipanghiwa. Ang kanyang kamera mismo ang kuha patlang ni Mario sa mga larawan. Ipinangkuha. Ang natitirang load ay tawag patlang ko bukas sa aking nanay. Ipantatawag. Ang busina ay paalam patlang ni Carding sa kanyang asawa. Ipinangpaalam. Ang tsinelas ni Jose ay patlang niya sa asong ulul. Ipinambato. Kaugnay na paksa bilang 4, paggawa ng dulang pambata. Mga sangkap ng dula, tagpuan, panahon, oras at puok kung saan naganap ang pangyayaring isinasaad sa dula. Tauhan, ang kumikilos at nagbibigay buhay sa dula. Sila rin ang bumibigkas ng mga dialogo at nagpapadama nito sa mga manonood. Sulyap ng suliranin. Bawat dula ay may suliranin. Walang dula na wala nito. Mawawala ng saysay ang dula kung wala itong suliranin. Maaaring mabatid ito sa simula o sa kalagitnaan ng dula na nagsasadya sa mga pangyayari. Maaaring magkaroon ng higit na isang suliranin ang isang dula. Saglit na kasiglahan. Saglit na paglayo o pagtakas ng mga tauhan sa suliraning nararanasan. Tunggalian. Ang tunggalian ay maaaring sa pagitan ng mga tauhan laban sa kapwa niya tauhan, tauhan laban sa kanyang paligid at tauhan laban sa kanyang sarili. Maaaring magkaroon ng higit sa isa o patong-patong na tunggalian ang isang dula. Kasukdulan. Dito nasusubok ang katatagan ng tauhan. Sa sangkap na ito ng dula, tunay na pinakamatindi o pinakamabugso ang damdamin o kaya sa pinakakasukdulan ang tunggalian. Kakalasan, ang unti-unting pagtukoy sa kalutasan sa mga suliranin at pag-ayos sa mga tunggalian. Kalutasan, nalulutas, nawawaksi at natatapos ang mga suliranin at tunggalian sa dulo. Sino-sino ang mga tauhan sa dula? Saan at kailan naganap ang dula?
Ano ang suliranin sa dula? Paano inilahad ang suliranin at mga pangyayari tungkol sa pagkalutas nito? Bumuo kayo ng mga pangkat, pag-usapan niyo ang isusulat ninyong dula tungkol sa mga mungkahing solusyon sa isang isyong pangkomunidad o pambansa. Pagpili ng paksa. Mag-isip ng isang kawili-wili at makabuluhang paksa. Maaaring ito ay tungkol sa pagkikipagsapalaran, pagkakaibigan o mga aral sa buhay. Pagbuo ng balangkas. Gumawa ng balangkas ng kwento. Isama ang simula, gitna at wakas. Siguraduhing mayroong kasukdulan at resolusyon ang kwento. Paglikha ng mga tauhan. Bumuo ng mga tauhan na may kanya-kanyang natatanging katangian. Isulat ang kanilang mga pangalan, papel sa kwento at ang kanilang mga layunin. Kung may pagbabasehang kwento, maaaring magdagdag ng mga tauhan kung kailangan upang mailahad ng mas mahusay ang mga pangyayari. Ibigay bilang halimbawa ang dulang Ang Kwento ni Nian mula sa kwentong The Story of Nian. Sa orihinal na kwento ay limitado ang mga tauhan at pangyayari. Sa ginawang dula ay may naidagdag na mga tauhan. Paglalarawan ng tagpo. Magbigay ng detalyadong paglalarawan ng bawat tagpo, isama ang oras, lugar at ang kapaligiran ng eksena. Ano-ano ang mga mahalagang kagamitan sa pagdiwang ng Chinese New Year? Bakit mahalaga ang mga kagamitang ito? Anong focus ng pandiwa ang napag-aralan mo sa linggong ito? Bakit ganyan ang tawag sa focus ng pandiwa? Ano-ano ang mga sangkap ng dula? Paano gumawa ng isang dula? Pagtatapat, itapat ang mga sangkap ng dula sa mga paglalarawan sa mga ito. Hanay A, pinakamatinding pangyayari, nagbibigay buhay sa dula, panahon at puok ng pagkakaganap, problemang lulutusin, unti-unting paglutas sa suliranin. Sa Hanay B naman, A, kalakasan, B, kasukdulan, C, suliranin, D, tagpuan, E, tauhan, F, tunggalian. Narito ang mga tamang sagot.